Hello TCC, hello world. Magandang araw partner. Ako si Lloyd, ang inyong lingkod, ang inyong host ngayong araw sa ating podcast na handang laging maghatid ng makabuluhang usapin na kung saan malinaw at may saysay. At ako naman si JB, ang inyong co-host. Dito sa ating programa, impormasyon ay ating palalawakin, kaalaman ay ating papalalimin, may bahid ng sigla at kaunting tugmaan upang di maging mabigat sa pandinig. Tunay nga JV, sa ating episode ngayon, ating pag-uusapan na isang napakahalagang bahagi sa mundo ng serbisyong publiko, ang Ora-Ora 2025 o mas kilala bilang probationary period. Alright, tama ka riyan partner. Ito ang panahong sinusukat ang kakayahan, dedikasyon at disiplina ng mga bagong likod bayan bago maging ganap na kawani ng pamahalaan. Ayun, syempre upang mas makilala o mas mapalalim ang ating talakayan, partner, makakasama natin ngayon ng mga grupo ng panauhing may malawak na kaalaman tungkol sa ating paksa. Mga estudyanteng galing sa Tanawan City College o partikular na Junior Society of Public Administration. Masisipag at higit sa lahat, mulat sa isyong pampamahalaan. Okay? Isang mainit at magalang na pagtanggap para kina Manilyn Deliosa, Ann Punzalan, Azalea Villanueva, Bernabe Adriano, Carl Peños, Elaine Mico, Krisha Locreda, and Rachabel Valencia. At bago yan, dito lang yan masasaksihan sa aming podcast na pinamagatang Gov Talks. Dahil nakilala na natin ang ating mga bisita, simulan na natin ang talakayan, partner. Ayun na nga, syempre, bago natin simulan ang malalim na talakayan, gusto ko munang kamustahin nating guest. Ann, kamusta ka? Okay naman. So, kamusta po kayong lahat? So, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na maging guest dito sa GovTalk. Isa rin karangalang makasama kayo ngayong araw. Ngunit ngayon, hindi na tayo pwede magtagal dahil bibitawan ko na ang aking mabigat na katanungan. Okay. Ang aking katanungan ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng probationary period sa ilalim ng Ora-Ora 2025? At bakit ito mahalaga sa mga empleyado ng gobyerno? So, probationary period, isa itong proseso na pinagdadaanan ng isang empleyado sa gobyerno. Dito malalaman kung karapat-dapat ba ang isang empleyado ay ma-promote or dahil nga sa pamamagitan ng pagkaka-promote niya is madadagdagan din yung kanyang incentives and syempre yung sweldo tumataas. Meron tayong mga siniset na standards na dapat ma-meet ng empleyado na yun bago siya ma-promote. Sa pamamagitan ng probationary period, ito yung panahon na makikita ng ahensya kung karapat-dapat ba siya base sa kanyang skills, sa kanyang pag-uugali at sa kanyang ginagawa sa kanyang trabaho sa ahensya na yun, sa loob ng probationary period. Ayun, nakikita kong reaksyon ni Miss Elaine. Tama, Elaine? Ayun, nararamdaman ko may gusto ko idagdag. Yes, tama naman si Ann kasi mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa ahensya na obserbahan kung ang empleyado ay may kakayahang tuparin ang kanyang tungkulin ng may integridad at professionalismo bago siya bigyan ng permanenteng posisyon. Okay, partner, anong masasabi mo? Isa lamang, sila ay nagbigay at nagbitaw ng magandang paliwanag sa iyong katanungan. Sa madaling sabi, ang probationary period ay parang pagsubok na nagtitiyak na tanging mga kwalipikadong individual lamang ang manatili sa serbisyong pampubliko. Ayun, bago tayo magtungo sa kasunod na katanungan, ayun, muling pwede nyong i-like at i-follow ang ating podcast na pinamagatang Gov Talks. Ayun, ito ngayon, dadako tayo sa ating ikalawang katanungan. Ito ay tatanong ko kay Manilyn and Carl. Pero bago yon, kamusta muna kayo? Ako ayos lang naman ako. Thank you sa pag-invite sa amin ni Carl. Ikaw, Carl, kamusta? Ang pakiramdam? Thank you din. Okay. Ayun, para medyo iputulin muna, magkakaklase ba kayong lahat? Yes. Oo, tsaka same course din, same school. Kaya pala ang lalalim ng mga kaalaman nyo tungkol sa ating pampublikong kaalaman. Ngayon, may gusto kayo dagdag, partner? Ito na, dadako tayo sa ating tanungan. Bakit kaya kailangan ng gobyerno na magkaroon muna ng probationary period bago maging permanenteng empleyado ang isang tao? For me, ang probationary period ay isang paraan ng pamahalaan upang matiyak na ang mga bagong empleyado ay hindi lamang mahusay sa papel, kundi may tunay na kakayahan sa aktual na trabaho. Isa rin itong proteksyon para sa ahensya laban sa mga hindi angkop sa kanilang tungkulin. Tila si Carl ay may nais idagdag. Ano yon?
Dagdag ko pa, ito rin ay para bigyan ng pagkakataon ng mga bagong empleyado na makapag-adjust sa kanilang bagong kapaligiran. Sa loob ng panahon iyon, natututo silang sumunod sa mga patakaran at sa buhay ang mga prinsipyo ng civil service. Wala akong masabi kundi OMG partner. Hindi ko maaasahan na sa gantong mga edad, napakalalawak ng nilang kaalaman tungkol dito. Tama? Husay. Yeah. Alright. Ngayon, mahusay dahil ang probationary period ay hindi lamang pagsusulit, kundi paghahanda sa mas malaking responsibilidad o paglilingkod ng bayan. Ngayon naman, magtungo tayo sa ikatlong katanungan. Gaano katagal karaniwang anong probationary period? At ano-ano ang basehan sa para masabing pasado o hindi ang isang empleyado? Ito ay sasagutin ng ating guest na si Bernabe at si Azalea. Unahin natin si Bernabe. Ang probationary period ay hindi lalampas ng 6 na buwan mula sa petsa ng appointment. Maliban na lamang kung may ibang patakaran ng isang particular na ahensya. Batay ito sa Ora-ora partner. Ora-ora, 2025. Ora-ora, tama. Medyo syempre, Alright. nasa lakalay po si tayo, partner. Okay. Berna, it's ora-ora. Okay? Ora-ora. Ikaw ba, wait lang partner, ikaw ba naka-ora-ora ka na ba ngayong 2025? Hindi ganun yan. Hindi ora-ora. Sorry partner. Medyo malalim. Naka-live tayo, partner. Medyo Ayun. malalim ang aking kaalaman. Muli, babalik ko na ang katanungan. Azalea. Partner. Azalea, ikaw, ano naman ang iyong kasagutan sa aking katanungan? Base sa aking kasagutan, sinusuri ang mga empleyado batay sa kanilang performance, disiplina, oras sa pagpasok at pagsunod sa mga regulasyon. Kung may papakita natin o niya ang pagiging tapat at mahusay, ay irerekomenda siya para sa permanenteng posisyon. Tumpak! Diba? Tuwan-tuwa kayo. Ang masyadong mataas yung energy. Kung sa relationship, 3 months rule. Pag sa oo. 6 months pala, mas Yeah. pala. Yeah. Okay. Pero masyado ka naman nakafocus sa relation. Ito nga sa ora-ora Oo. lang. Ayun. Depende sa iyong mga kasagutan. Ibig sabihin, malinaw na may pamantay na proseso na sinusunod upang mapanatili ang kredibilidad ng bawat ahensya. Partner, ano na naman tinitingin-tingin mo? May bala ka na naman. Hindi, ito na. Sige, dadako na tayo sa ating ika-4 na katanungan. Para ito'y wala na tayong Sige. Ito, sa tingin ninyo, patas ba ang probationary period para sa mga bagong empleyado? Bakit oo o bakit hindi? Itong katanungan ito ibibigay ko, ibabato ko kay Krisha at kay Rishabel. Kung ito'y sasagutin muna ni Rishabel. Okay, para sa akin, oo. Patas ito dahil pare-parehong sinusuri ng lahat ng bagong empleyado sa parehong pamantayan. Sa ganitong paraan, ang promosyon o regularization ay base sa merit, hindi sa pabor o connection. Sang-ayon ako, ang probationary period ay nagsisilbing pantay na pagkakataon para sa lahat na patunayan ang kanilang kakayahan. Ang mahalaga ay malinaw ang mga alituntunin at sinusunod ng lahat. Magandang punto. Ayon sa mga sagot nyo, grabe yung tono ko, di ba? Pero sa totoo lang, napakagandang punto dahil ang pagiging patas ng probationary period ay nakasalalay sa tamang pagpapatupad nito at sa pantay na pagtatrabaho ng lahat ng kawani. Ngayon naman, gusto niyo po bang na isang katanungan? Sige, marami pa kaming time. Ayun, Take your thank time, you for magtanong that. ka pa. Ito naman, ngayon, ang ating Grabe, muling katanungan ay babato natin kay Ann dahil ikaw ang ating mag-ilas-gilas sumagot. Ang aking katanungan ay, hindi po ate. Hindi ganun. Wala pa siya sagot, partner. Okay. Ano naman ang dapat gawin o ipakita ng isang probationary employee para maging regular o permanente na kawani ng gobyerno? Siyempre, kapag hindi lang naman sa probationary period ang mahalaga, kailangan isa lang sa buhay mo kung talagang ano yung ginagawa ng empleyado na yun sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Isinasabuhay mo yung rules ng ahensya kung saan ka nagtatrabaho, na dapat hindi lang hindi lang during ng probationary period ka dapat nagmamagilas, dapat after din para talagang karapat-dapat ka sa ahensya na yun. Alright. Partner, natatawa sila. Itik may mutot dun sa part nila. No. Hindi, partner, siguro narinig sila, nakaiba. Kasi diba dito, ang kong merienda natin ng sopas, tama? Oo, diba? tama. Kaya kaya natin tapusin to, guys. So, muli, welcome sa aming podcast at maaari nyo tong i-like, share, subscribe, and also follow our page. At pinamagatang Go Talks! Sa kabuuan, ang ora-ora para tapusin ang ating programa
Ang probationary period ay isang makatarungan, sistematikong proseso upang matiyak ang bawat kawani ng gobyerno ay karapat-dapat sa posisyon na kanyang hinahawakan. At ito rin ang nakapatibay sa prinsipyo ng merit at fitness sa serbisyong publiko, na ang bawat posisyon ay dapat mapunan ng taong may kakayahan, dedikasyon at malasakit sa bayan. Kaya naman, maraming salamat sa ating mga magagandang guests. Thank you so At much, higit sa lahat, everyone. Pogi. Guys, thank you. Isa-isahin natin sila. Si Ann, si Manalyn, si Berna, si Carl, si Elaine, at yung tawa ng tawa kanina, feel ko siya yung umutot, si Krisha, si Rachabel, at higit sa lahat, ang ating sponsors at Zalea. At syempre, hindi naman ito matatapos ng sinalang pasasalamatan natin. Okay. Walang tayo dito kung walang nanonood. So Tama. sa ating mga tagapakinig, salamat sa inyong pakikinig. Tumutok lamang kayo dahil sa aming pagbabalik, may usapan naman natin ang SK-LGBT, shortcut o karapat-dapat. Patuloy tayo maglilingkod ng may dangal at puso para sa bayan. Dito lamang sa serbisyo at sigla, usapang pamahalaan. Tutok lang dahil magbabalik ang ating podcast, ang Gov Talks. Maraming salamat! Thank you so much, everyone! Ayun ang ating guest. Huwag mo na ito ikaw. Ang haba, 11 minutes. August 10? 11 minutes.